Maligayang pagbabalik sa Tagalog Recap Flicks. Kwento pa din ito ng isang binatilyo na may pagnanasa sa kanyang stepmom. Simulan na natin. Hiniling ng binatilyong si Jiwon kay Heso na kanyang stepmom na samahan siyang matulog sa kwarto niya kahit sa gabing yun lang. Kahit na sinabi na ni Heso na hinding-hindi siya iiwan, labis pa rin ang pag-aalala ni Jiwon na baka bigla na lang mawala si Heso sa tabi niya. Parang gusto niyang maramdaman ang presensya ni Heso sa tabi niya habang natutulog. Maglalakad na sana si Hyeso papasok sa kwarto ni Jiwon nang bigla siyang natigilan. Habang nakatayo siya sa may pinto, nag-aalangan pa rin siya dahil natatakot siyang maulit ang nangyari noong gabing nagkunwari siyang tulog habang kinakain ni Jiwon ang kanyang repolyo. Pero sa huli, naawa siya kay Jiwon kaya pumayag na siyang matulog sa tabi nito. Habang nakahiga na sila, hindi mapakali si Jiwon. Katabi niya na ang kanyang stepmom na si Hyeso, pero hindi siya makatulog. Hindi niya maintindihan ang sarili niya at muling nakaramdam ng init at paggalaw ng kanyang pipino. Sinilip niya si Hyeso kung tulog na ba. Nang sa tingin niya ay tulog na ito, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ang malambot na katawan ng kanyang stepmom. Para hindi mahalata ang kanyang ginagawa, bumulong siya sa tenga ni Hyeso na natutulog. Isipin mo na lang na isang baby ako na naglalambing. Muli, hindi alam ni Jiwon, gising pala si Hyeso. Tahimik lang itong nag-iisip. Nagulat si Hyeso sa pagyakap ni Jiwon, pero hindi siya nakagalaw. Gusto niyang magpanggap na tulog pa rin. Ginagawa niya ito dahil ayaw niyang malaman ni Jiwon na gising siya. Natatakot siyang isipin ni Jiwon na pumapayag siya sa ginagawa nito. Alam ni Hyeso na mali ang lahat ng ito, pero sa kabila ng ginagawa ni Jiwon sa kanya, naguguluhan na siya. Parang nagugustuhan na niya rin ito, dahil nakakaramdam siya ng init sa kanyang repolyo na hindi niya maipaliwanag. Mas hinigpitan ni Jiwon ang pagyakap sa kanyang stepmom. Agresibo na ang kilos nito. Parang sinadya niyang idikit ang kanyang pipino kay Hyeso. Agad namang naramdaman ni Hyeso ang matigas na pipino nito. Nag-init ang kanyang katawan at halos mapatili na siya nang maramdaman ang pagdikit ng pipino ni Jiwon sa kanyang repolyo. Muntikan nang mabuko ni Jiwon na gising si Hyeso. Mabuti na lang at nagawa niyang pigilan ang pag-alulong, kahit maraming kuryente ang nararamdaman sa kanyang katawan. Hindi rin nagtagal ay nakatulog na ang dalawa. Si Hyeso ay isang manager sa isang kumpanya. Isang magaling na leader at inaasahan siya ng lahat ng empleyado. Pero sa araw na iyon, hindi na siya makapag-concentrate. Kahit nasa trabaho siya, hindi mawala sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Jiwon sa kwarto. Sa tingin niya, mas lalo pang lumalala ang sitwasyon. Kaya nag-iisip siya ng paraan para matigil na ito. Naghahanap siya ng ibang tao na pwedeng pagsabihan ng problema niya. Dahil wala naman siyang pwedeng pagkatiwalaan. Isang tao lang ang pumasok sa isip niya at alam niyang makakatulong ito sa kanya. Walang iba kundi si Kyunga. Si Kyunga ang tumayong tita ni Jiwon. Marami silang masasayang alaala noong bata pa si Jiwon. Maraming tinuro si Kyunga na magagandang asal at sumusunod naman ito. Naging magandang impluensya si Kyunga kay Jiwon. Maaga nang nagpaalam sa trabaho si Hyeso para makipagkita kay Kyunga. Nag-usap sila sa isang coffee shop. Sa una, nahirapan si Hyeso sabihin ang problema niya, pero hindi nagtagal ay nasabi niya rin ito. Labis ang gulat ni Kyunga dahil akala niya ay problema ito sa ibang lalaki. Pero ang inalagaan niya palang si Jiwon ang malaking problema ni Hyeso. Kinumfort ni Kyunga si Hyeso at sinabing alam niya ang magiging solusyon at nangakong tutulungan niya ito. Bigla namang pinutol ni Kyunga ang usapan at nag-aya sa bahay nila Hyeso para kausapin si Jiwon. Sobrang taas ng kumpiyansa niya sa sarili dahil alam niyang makikinig sa kanya ang little Jiwon niya. Nang makarating sila sa bahay ni Hyeso, walang pasabi. Bigla na lang silang pumasok at hindi na nagawang kumatok sa pinto. Sakto namang nakahubad pa si Jiwon. Katatapos lang maligo at hindi pa nakakapagdamit. Bumungad kay Kyunga at Hyeso ang malaking pipino ni Jiwon. Na-shock si Kyunga dahil ang little Jiwon niya ay Dax Jiwon na pala. Hahaha. Parang nag-iba ang ihip ng hangin kay Kyunga. Napansin naman agad ito ni Hyeso na kinaasar niya dahil kanina lang ay nangako si Kyunga na tutulong ito para mapagsabihan si Jiwon. Pinaalis na muna ni Kyunga si Hyeso. Masasabi niya ang lahat kapag sila lang dalawa ni Jiwon at hindi ito mahihiya kapag walang ibang makakadinig. Yun naman pala iba ang naging mangyayari. Madaming tanong muna ang ginawa ni Kyunga kay Jiwon para obserbahan kung ano ba ang mali nito.
Nalaman niya na may curiosity si Jiwon about sa pakikipagrelasyon. Sa tingin niya, dapat matutunan ni Jiwon ang pinagkaiba ng repolyo ng girlfriend at repolyo ni Heseo. Habang unti-unti niyang itinuturo ang mga dapat gawin ni Jiwon, unti-unti na rin siyang bumibigay. Ang determinado at desidido na si Kyunga ay naging marupok dahil sa pagtuturo at pagmulat nito kay Jiwon sa mundo ng curiosity. Sinimulan ni Kyunga ang pagtuturo kung paano ang pakiramdam ng nahalikan. Kasunod nito, ipinahawak niya ang kanyang 2 milk tea kay Jiwon. Ngunit ang sutil na si Jiwon ay bigla na lang sinipsip ang straw na hindi naman kasama sa usapan. Sinipsip ni Jiwon na parang naka-milk tea strawberry flavor. Pinipigil ito ni Kyunga, kaso ayaw bumitaw ng sutil na milk tea lover. Lalo pang nanghina ang malakas na si Kyunga nang magsimula ng kumataas ang mayonnaise sa kanyang burger. Pinilit ni Kyunga na bumalik sa kanyang misyon upang tulungan si Jiwon makagraduate sa curiosity. Eto na ang huling step, ang alugin ng pipino ni Jiwon. Mabilis na inalog ni Kyunga ang pipino ni Jiwon hanggang sa mailabas ang sabaw ng fruit cocktail. Matapos nito, naabutan ni Hyeso na naka-boxer short na lang si Jiwon. Agad nakapagpalusot si Kyunga na natapunan lang ito ng ice cream. Napansin ni Hyeso na may kakaiba sa kinilos ni Kyunga nang umalis ito. Nakita pala niya na basa ang burger ni Kyunga. Isang gabi, umuwing nakainom si Hyeso. Sobrang tipsy ito, halos hindi makalakad sa hilo, at nang i-comfort siya, ni Jiwon ay nasabi ni Hyeso na plano na niyang lumipat ng ibang bahay. Ito lang ang paraan para maiwasan ang mga dapat iwasan. Minasama ito ni Jiwon at nagalit. Dahil ang pangako ni Hyeso sa kanya ay hinding-hindi siya iiwan, kahit 10 oras ng gabi. Nagpunta siya sa bahay ng kanyang tita upang magpalipas ng galit, ngunit tila iba ang kanyang papalipasin. Nakiusap si Jiwon sa kanyang tita Kyunga na baka pwedeng makatikim ulit ng milk tea. Pero sa pagkakataong ito ay pati na din ang burger ni Kyunga ay gusto na din ni Jiwon. Sa una ay hindi pumayag ang kanyang tita Kyunga, uuwi na lang sana si Jiwon. Pero sa huli ay pumayag na din si Kyunga. Inutusan muna ni Kyunga si Jiwon na maligo bago sila magmeryenda. Paglapit ni Jiwon kay Kyunga, nagsabi ito na baka pwede munang makita ang kanyang burger. Sabi pa nito na titingnan lang niya. Pumayag naman ang kanyang tita, ngunit nang ipakita ni Kyunga ang kanyang burger kay Jiwon, dahan-dahan itong lumapit at bigla na lang mineryenda. Unti-unti inubos ni Jiwon ang mga sahog sa burger ni Kyunga. Nang mapansin ni Jiwon na pwede na itong lagyan ng pipino, walang nang sabi-sabi ay inilabas na niya ito at inilagay sa burger ni Kyunga. Gusto na ipagdamot ni Kyunga ang kanyang burger dahil feeling niya na mauubos na ito. Pero ang gutom na si Jiwon ay tuloy pa din sa paglagay niya ng pipino sa burger ni Kyunga. Tumagal ang kanilang picnic hanggang sa tuluyan na nilang ilabas ang kanilang mga sabaw ng fruit cocktail. Matagumpay na nakapag-alis ng sama ng loob si Jiwon. Kinabukasan umuwi na ito sa kanyang stepmom. Lubos ang pag-aalala ni Hyeso kay Jiwon dahil nang umalis ito sa kanilang bahay ay hindi ito nagpaalam. Maayos na ulit silang dalawa. Hindi na ipinakita ni Jiwon ang tampo sa kanyang stepmom. Habang sila ay nag-o-operation cleaning sa kanilang bahay, nakaramdam na naman si Jiwon ng kakaiba. Ang kanyang curiosity ay lalong nadagdagan. Tinatanong niya ngayon sa sarili niya kung ano ang mas masarap, repolyo ba ng kanyang stepmom? O ang burger ng tita Kyunga? Abangan. Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Mag-like, comment at subscribe para sa susunod pang video katulad nito. Pindutin nyo na din ang bell para updated kayo. Maraming salamat.